Naranasan nyo na bang mabuli? Ako kasi palagi na lang nabubuli ng dahil sa sukat ng aking katawan. Tawagin na lang daw natin siyang Clara. Si Clara po ay isang grade 8 student at nung nagkaroon daw ng pandemic ay sobrang safe niya daw sa pangungutya dahil online class lang daw sila. Nung wala pa daw kasing pandemic ay palagi daw siyang kinukutya ng dahil sa kanyang katawan na aaminin niya naman daw na siya ay mataba. Pero yung mga pangungutya daw sa kanya noon bago pa nagka-pandemic ay hindi naman daw sobrang lala. August 2022 daw nung nagbalik na yung kanilang eskwela. Lahat daw sila na nasa set A ay medyo masaya naman dahil karamihan daw ng kanyang kaklase ay mga kaibigan niya na talaga. November 2022 daw nung una daw nilang periodical exam at ito na daw yung panahon na nakasama nila ang set B. Dito na daw po nagsimulang magbago ang lahat at dito na daw po siya lalong na down. Meron daw kasi silang isang naging kaklase na lalaki at sobrang naging bully daw sa kanya. Ito daw po yung kauna-unahang lalaki na tumawag sa kanya ng bobo. Binansagan din daw po siya ng baog, taba at baboy. Nagkaroon din daw po sila ng teacher na kasukat ng kanyang katawan. Simula daw noon kung ano yung pangalan ng teacher nila na medyo chubby, ayun na lang din daw po ang itinawag nila kay Clara. Aaminin naman daw ni Clara na hindi siya sobrang talino pero hindi daw totoo na siya ay bobo. Sa katunayan nga daw ay 80 ang kanyang lowest tapos ang highest niya naman daw ay 92. Feeling daw tuloy ni Clara ay nale-left out siya nang dahil lang sa kanyang katawan. Nung second at third grading daw nila ay nabubuli pa rin daw siya pero meron pa daw dumagdag na isa at siya po ay isang babae. At itong babae na to ay tawagin na lang nating Mara. Dito na daw po tuluyang nagbago si Clara dahil sobrang naging insecure na daw siya. Umabot daw kasi siya sa punto na hindi na raw po siya nagtatanggal ng face mask. At hanggang ngayon daw po ay hindi pa rin tumitigil si Mara sa pangbubuli sa kanya. At nung hindi na daw po matiis ni Clara yung pambubuli sa kanya nitong isang lalaki na naunang nambuli sa kanya ay nagsumbong na daw siya sa kanyang tita. Kinausap naman daw ng tita niya itong lalaki at itong lalaki naman daw po na sobrang bully ay tumigil naman. Pero si Mara daw po ay ayaw tumigil at ginawan daw po siya ng pangalan na ibabansag sa kanya. Ang naging tawag daw po sa kanya ni Mara ay Taba. Nakakatawa lang daw talaga yan para sa iba pero sa kanya po ito po yung naging dahilan ng kanyang mga insecurities. Umabot pa raw sa punto si Clara na nandadaya na siya tungkol sa kanilang weight check. Chine-check daw po kasi yung kanilang timbang sa kanilang mape na subject. Kaya ang sinasabi na lang daw ni Clara siya ay 68 kilo lang pero ang totoo hindi niya raw talaga alam kung ano. Na-insecure daw siya sa mga babaeng hindi rin naman daw gaanong matalino. Meron pa raw mga pangyayari sa kanila na kinukuha daw yung pagkain sa mismong bag ni Clara at sinasabi daw sa kanya na huwag ka nang kumain kasi baboy ka na. Gusto niya nga daw sanang sabihin doon sa babaeng kumukuha ng pagkain sa bag niya na gutom na siya pero hindi niya na daw ginagawa. Kaya ang ginawa daw pong solusyon ni Clara para hindi na siya gaanong mabuli ay sa ibang building na daw po siya kumakain. Kumakain na lang daw po siyang mag-isa, yung tipong wala na daw nakakakita sa kanya. At dumating na rin daw po sa punto na halos lahat na ng kaklase niya ay naging Taba na ang tawag sa kanya. Second quarter na daw nila noon at ang naging lowest niya daw ay 82 tapos ang highest niya naman daw ay 92 na. At itong babae daw na nambubuli sa kanya ay wala naman daw itinaas na grade. At nung third grading na daw po nila ay sobrang saya ni Clara dahil ang lowest niya na daw po ay 87 tapos ang highest niya ay naging 93. Masaya pa rin daw si Clara dahil pasok pa rin daw siya sa with highest honor. Kaya lang hanggang ngayon daw ay hindi pa rin daw siya tinitigilan ni Mara sa kanyang pambubuli. At sobrang saya daw ni Clara kapag absent si Mara. At ito pa yung pinakamasaklap, dumating na rin daw sa panahon na pati yung seatmate ni Clara ay binubuli na rin daw ni Mara. Pahingi naman po ng advice Ate Say para sa aming dalawa ng seatmate ko. Thank you so much. Hanggang dito na lang Ate Charis. Alam mo sister, kapag sa eskwelahan nangyayari yung ganitong pambubuli, pwede kayong magsumbong sa mga teachers o kaya sa principal's office. Meron kasing mga bully na kapag ganitong isinumbong mo tapos patatawag yung mga magulang nila, diba? Tapos kakausapin sila. Merong tumitigil pero merong hindi. Merong magpapahinga lang muna sa pambubuli tapos pagka okay na, ayan na naman, sige na naman sila. Kasi parang yan yung kaligayahan nila, yung makapang-inis at makapang-asar ng ibang tao kahit wala namang ginagawa sa kanila. Unahin muna natin yung mga kaklase mo na tinatawag kang Taba. Pag may tumawag sa yung Taba, wag mong pansinin, wag mong lingunin at wag mong kausapin. Kasi unang-una, hindi naman ikaw yon, hindi yun yung pangalan mo. Alam mo sister, hindi masamang maging vocal sa nararamdaman. Sabihin mo sa mga kaklase mo na hindi okay sa'yo na tinatawag ka nilang Taba. Kahit saan kasi talaga tayo dumaan sa parte ng buhay natin, merong mga ganitong tao. At malinaw naman na hindi natin sila kayang kontrolin lahat kasi lahat ng stages ng buhay natin ay meron talagang paepal. Madali kasing sabihin para sa akin na wag mong pansinin at deadmahin mo na lang, pero alam ko hindi ganun kadali kasi pinagdaanan ko din yan eh. Kaya lang kasi ito lang talaga yung paraan para hindi ka maapektuhan sa kanila, kailangan mo yang aralin. Kailangan mong matutunan ang art ng pangdededma. Kasi sabihin ko sa'yo yung mga
pambubuli na yan, the more na nakikita nilang naaapektuhan ka, lalo silang ginaganahan sa pambubuli nila. Pero pag nakita nila na hindi ka na naaapektuhan sa mga hindi magagandang sinasabi nila, titigil din yan kasi mapapagod na sila. Shoutout muna natin si Mean Manawag Igloso. Yan, May Sherlyn Gamyao, Mary Rose Polanco at Raquel Trillana. Kaya yun lang. Like and share para alam mo ba't pumalpak na naman yung puto. Bye-bye!